The low hum ng airplane engines ay pumupuno sa cabin habang nagsisettle ang mga pasahero sa kanilang upuan. Ito'y isang long-haul international flight, yung uri kung saan gusto lang ng mga tao ng peace, comfort, at siguro ilang oras ng pahinga bago lumapag. Gumagalaw ang mga flight attendants pataas pababa sa aisles. Tinutulungan ang mga pasahero na isto ang kanilang bagahe at nagbibigay ng menus na may practiced smiles. Sa gitnang rows, isang lalaki na naka-plain jacket, baseball cap na hinila pababa sa noo, tahimik na nakaupo. Sa karamihan, mukha siyang ordinaryong traveler, siguro pagod pa sa sobrang flights. Ano ang hindi nila alam ay ang lalaking nakaupo roon, tahimik na nag-a-adjust ng seatbelt, ay wala iba kundi si Manny Pacquiao, ang world champion, ang legend, ang fighter na nagmula sa kahirapan hanggang sa global respect. Pero ngayon, hindi siya nandito bilang celebrity. Isa lang siyang pasahero na masaya na hindi mapansin. Sa paligid niya, nag-uusap ang mga tao sa iba't ibang wika, naglalaro ang mga bata ng coloring books, at binubuksan ng mga business travelers ang kanilang laptops. Ordinaryong flight lang, o kaya nga ba? Pero minsan, nagtatago ang injustice sa pinakamaliit na sandali. Habang lumalapit ang cart, nagbago ang tono ng isang flight attendant. Sa ilang pasahero, magalang siyang nagsasalita, nakangiti habang nag-serve ng meals. Pero pagdating sa mga mukhang ordinaryo o may accent, tumigas ang mukha niya. Maikli, matalim, dismissive ang mga salita. May mga pasaherong umiwas ng tingin ng awkward. May iba namang nilunok ang pride at nanahimik. Pagdating sa tray kay Manny, ibinagsak lang ng attendant ang tray sa harap niya nang hindi man lang tumingin. Stale ang bread roll. Berde na sa amag ang ibabaw. Tuyo ang kanin, halos hindi na makakain. Tahimik na tiningnan ito ni Manny, saka itinaas ang tingin ng magalang. "Excuse me, sir," sabi niya ng mahina. "Hindi mukhang tama tong pagkain." Ngumisi ang attendant, sumulyap sa plain clothes ni Manny bago sumagot ng malamig. "Ito ang ibinibigay sa'yo. Dapat magpasalamat ka pa na nakasakay ka rito." Nagpalitan ng tingin ang ilang pasahero sa paligid. May bumulong, sinabi ba talaga niya yon? Umiling ang isa pa. Hindi itinaas ni Manny ang boses. Hindi siya nag-away. Binabalang ulit niya ang tingin. Kalmado pa rin. Pero sa loob ng cabin may nagbago na. Hindi na ito tungkol sa amag na pagkain lang. Naging medyo mabigat ang hangin sa cabin pagkatapos ng maikling palitan na yon. May mga pasaherong nag-shift sa upuan, hindi komportable sa matalim na salita ng attendant, pero ang lalaki sa plain jacket na si Manny Pacquiao, nanatiling kalmado. Tiningnan ulit niya ang tray, tahimik na itinulak sa gilid ang amag na tinapay. Ang attendant, imbes na ayusin ang pagkakamali o mag-offer ng kapalit, lumapit pa at sinabi ng mahina pero matalim, "Kung ayaw mo, wag mo na kainin." Wala kaming oras mag-restaurant sa mga maarte na pasahero. Punong-puno ng arrogance ang tono niya, sinisipat ang simpleng damit ni Manny na parang ebidensya na hindi siya karapat-dapat sa basic courtesy. Sa malapit, isang nanay na may 2 anak ay nagkunot noo, bumulong sa anak, "Huwag kang tumingin." Sinusubukan niyang protektahan sila sa tensyon. Pero ang bata, inosente at curious, bumulong ng mahina, "Mama, bakit ganun siya magsalita sa kanya?" Walang sagot ang nanay. Ngumiti ng mahina si Manny sa bata, saka bumalik sa attendant. "Hindi ako maarte," sabi niya ng mahinahon. "Akala ko lang baka sira na yung pagkain." Tumawa ng mapanuya ang attendant. "Mga katulad mo laging nagrereklamo. Laging humihingi ng higit pa. Baka next time mag-first class ka kung gusto mo ng mas maganda." Itinulak niya ang cart pasulong na lumipat na sa susunod na row. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero. May umiling sa disbelief. May iba namang lumubog pa sa upuan, ayaw makialam, pero nagsimula na ang mga bulungan. Bumulong ang isang businessman sa katabi, "Hindi tama yon." May isa pang bumulong, "Hindi niya deserve yung tono na iyon." Pero may iba namang nag-shrug. "Ganun talaga," sabi ng isa ng dismissive. "Wag na mag-scene. Pagkain lang yan." Pero para kay Manny, hindi na ito tungkol sa pagkain. Tungkol na ito sa dignidad, kung gaano kadali mag-judge ang tao base sa itsura, status, o accent. Tahimik siyang nakaupo, naka-fold ang kamay, hindi mabasa ang mukha. Hindi siya nag-away. Hindi siya sumagot ng malakas.
Obserba lang siya. Habang nagpapatuloy ang attendant sa aisle, lumilinaw ang ugali niya. Sa ilang pasahero na nakasuit, mukhang mayaman, lumambot ang boses niya. Umingiti, nagjo-joke, yumuyuko pa ng may respeto. Pero sa iba, lalo na sa mga mukhang ordinaryo o galing sa humble background, malamig at dismissive ang tono. Isang young nurse na humingi ng extra blanket ay sinabihan, wala kaming extra. Huwag mong sayangin ang oras ko. Isang matandang mag-asawa na humingi ng tubig ay binuntunan ng malakas na buntong hininga bago binigyan ng may masamang tingin. Halata na ang imbalance at nagbubulungan ng nervous ang mga pasahero. Nagbago ang atmosphere ng cabin mula sa comfort patungo sa quiet tension. Sumandal si Manny sa upuan, maingat na nanonood. Sinusundan ng mata niya ang galaw ng attendant, nakikinig sa tono sa bawat interaction. Hindi lang siya nakakakita ng rudeness. Nakikita niya ang prejudice. Yung uri ng prejudice na naranasan niya mismo noong bata pa siya, nang wala siyang dala kundi pangarap sa bulsa. Lumakas ang mga bulungan. Out of line yung lalaki na iyon. Bakit walang nagre-report? Pero walang talagang tumayo. Takot sa confrontation ang nagpapanatili sa kanila sa upuan. Si Manny, na natiling tahimik, sumulyap ulit sa amag na tinapay sa tray niya. Hindi niya hinawakan. Sa halip, maayos niyang itinupi ang napkin at inilagay sa gilid, para bang inisave ang response para mamaya. Hindi pa tapos ang tension. Nagsisimula pa lang. Dahil hindi alam ng attendant na ang lalaking basta niyang binastos ay hindi ordinaryong pasahero. At pagkalapag ng flight na to, babayaran ng arrogance niya ang lahat. Ang cabin ay naging mas tahimik, pero hindi dahil relaxed ang mga pasahero. Ito yung uri ng katahimikan na sumusunod sa discomfort. Kapag nararamdaman ng tao na may mali pero hindi alam kung paano magre-react. Madaling madinig ang boses ng flight attendant sa aisle, matalim na tono na pumuputol sa loohom ng engines. Sir, sinabi ko na. Wala nang extra pillows, sabi niya nang masungit sa isang middle-aged man na kasama ang teenage daughter. Kung gusto mo ng comfort, dapat first class ang binuok mo. Hindi man lang hinintay ang sagot ng lalaki bago hinila ang service cart pasulong na mula ang pisngi ng anak. Tumingin siya sa kandungan niya, nahihiya para sa tatay. Bumuntong hininga ang lalaki, ibinigay sa anak ang iisang unan na meron siya, kahit awkward ang lig niya sa stiff headrest. Sa ilang rows ang layo, nag-replay ang bulungan. Unbelievable. Paano niya masasabi yon sa mga tao? At lumala pa ang ugali ng attendant habang tumatagal ang oras. Isang young woman na naka-nurse uniform ang nag-press ng call button, humingi ng mahina ng tubig. Dumating ang attendant na may annoyed frown, inilagay ang baso ng malakas sa tray kaya natapon sa damit niya. Ayan, masaya ka na, bulong niya bago tumalikod. Pinunasan ng nurse ang mansa, kumikinang ang mata, pero nanahimik siya. Sumunod ang matandang mag-asawa. Magalang sila sa buong flight, mahina ang boses at bihira humingi ng tulong. Pag pinindot ng asawa ang buton para satsaan ng misis na mukhang maputla, malakas na bumuntong hininga ang attendant. Sa oras na to, akala mo hotel to. Inirapan niya, kinuha ng dahan-dahan. Pagbalik, malamig na ang tsaa. Nagpalitan ng galit na tingin ang ilang pasahero. Bumulong ang isang businessman sa suite, may dapat magsabi. Pero pag sinabi ng katabi, bakit hindi ikaw, lumubog siya ulit sa upuan. Sa gitna ng lahat nito, nakaupo pa rin si Manny Pacquiao, tahimik, nanonood. Hindi hinawakan ang meal tray niya, maliban sa itinulak na amag na tinapay. Bawat insulto, bawat disrespect na napansin niya. Parang hindi natural ang kalmado niya sa harap ng ganung ugali. Pero ang attendant, parang pinapagana ng sariling arrogance. Sa bawat makita niyang mukhang mayaman o importante, nagbabago ang ugali niya, magalang, nakangiti, respectful tones, kahit small jokes. Pag nagsiserve sa lalaki na naka-tailored suit, masigla niyang sinabi, para sa inyo, sir, ang pinakamabuti. Sabihin niyo lang kung may iba pa kayong kailangan. Masakit panoorin ang contrast. Ang mga treated ng masama ay tumitingin pababa, nahihiya, habang ang mga binigyan ng kindness ay mukhang uncomfortable sa obvious bias. Isang row sa likod ni Manny, hinila ng bata ang manggas ng nanay. Bakit mean siya sa iba pero mabait sa iba? Tanong niya ng inosente.
Pinatahimik siya agad ng nanay, kinabahan na sumulyap sa attendant na nakarinig at binigyan sila ng masamang tingin. Bahagyang lumingon si Manny, nagbigay ng reassuring smile sa bata. Kalmado ang mata niya, pero mabigat ang katahimikan niya. Hindi niya ini-ignore ang injustice. Pinapayagan niya lang na lumabas ito ng buo. Habang lumilipas ang oras, lalong napansin ng mga pasahero ang pattern. Mula sa quiet murmurs hanggang hushed conversations. Discrimination too. Hindi dapat siya nagtatrabaho rito. Pero pag dumaan ang attendant, namamatay agad ang boses, napapalitan ng forced smiles at lowered gazes. Pero tumaas ang tension. Lahat nararamdaman. Hindi na ito tungkol sa isang sira na meal o isang rude comment. Tungkol na ito sa unfair treatment sa mga hindi pasok sa idea ng attendant kung sino ang worthy. At nakaupo sa gitna nila ang isang lalaki na lubos na nakakaalam ng injustice. Isang lalaki na lumaban mula sa kalye hanggang world stage. Isang lalaki na natutong ang true strength ay hindi laging nasa kamao. Minsan nasa patience na maghintay sa tamang sandali. Malapit na ang sandaling iyon. At walang kaalam-alam ang arrogant attendant kung gaano kalapit siya sa pinakamalaking shock ng career niya. Patuloy na lumilipad ang eroplano sa itaas ng ulap, pero sa loob ng cabin, malayo sa peaceful ang atmosphere. Ang paulit-ulit na disrespect mula sa flight attendant ay nag-iwan ng inis sa mga pasahero. May mga bumubulong sa frustration, may mga nagsara lang ng mata, nagpapanggap na natutulog. Anumang paraan para maiwasan ang sting ng arrogance na pumuno sa isle. Sa lahat ng yon, tahimik na nakaupo si Manny Pacquiao, naka-fold ang kamay, relaxed ang postura, pero matalim ang mata. Hindi siya kumain, hindi nagrereklamo ulit, hindi itinaas ang boses kahit isang beses. Sa mata ng hindi nakakaalam, mukha siyang ordinaryong pasahero na duwag magsalita. Pero sa totoo, ginagawa niya ang ginawa niya sa buong buhay, obserba, makinig, unawain bago kumilos. Nandoon pa rin sa sulok ng tray ang amag na tinapay, silent reminder kung paano nagsimula lahat. Para kay Manny, ang maliit na pagkaing iyon ay higit pa sa sira. Simbolo ito kung paano binibigyan ng mas kaunti, tinatrato ng mas mababa, at iginagalang ng mas kaunti ang ilan dahil sa pinanggalingan o itsura. Sumulyap siya sa matandang mag-asawa sa harap, ang misis na tahimik na umiinom sa malamig na tsaa. Naisip niya ang sariling nanay, kung paano siya nagtrabaho ng matagal para lang may makain. Naalala niya ang mga araw na kahit isang piraso ng stale bread ay blessing na. Pero mas masakit kaysa gutom ang humiliation. Ang paraan ng lipunan sa pagtingin sa mahirap. Ang paraan kung saan nawawala ang kindness sa harap ng poverty. Sumunod ang mata niya sa nurse na pinupunasan ang uniform gamit ang napkin. Alam niya ang itsura na iyon. Itsura ng taong pagod sa long hours ng service. Taong nagbigay ng lahat para sa iba pero bihira makatanggap ng kapalit. Ang katahimikan niya ay hindi weakness. Katahimikan yon ng taong sana ilunukin ang insulto para lang mabuhay isa pang araw. Habang dumadaan ulit ang attendant, napansin ni Manny kung paano nagbago ang buong ugali niya sa grupo ng businessmen sa first class. Tumuwid ang likod, lumambot ang boses, lumawak ang ngiti. Bahagyang yumuko, halos yumuko habang nagpupor ng wine. Ngumiti ng mahina si Manny, hindi sa amusement, kundi sa recognition. Hindi bago sa kanya to, nakita niya na to dati. Bilang batang nagbebenta ng tinapay sa kalye ng General Santos City, nakita niya kung paano trinato ng may respeto ang mayaman at binabaliwala ang mahirap. Siya mismo ang batang iyon, binabaliwala, tinatawanan, minsan ininsulto kapag kulang ang bayad sa bus. Ngayon, libu-libong talampakan sa ere, napagtanto niyang hindi pa gaanong nagbago ang mundo. Isang fellow crew member, mas bata at mahinahon kaysa sa rude attendant, lumapit ng tahimik para kunin ang empty trays. Pagdating kay Manny, nagdalawang isip siya, binaba ang boses para hindi marinig ng iba. Pasensya na po kanina, sabi niya, kinabahan na sumulyap sa colleague. Hindi dapat ganoon ang sinabi niya sa inyo. May nireport na siya dati, pero wala namang nangyayari. Ayaw ng management ng gulo. Tiningnan siya ni Manny ng mahinahon. Madalas ba to? Tanong niya. Tumango siya ng reluctant. Madalas po, lalo na sa mga pasahero na sa tingin niya hindi mahalaga. Kung mukhang mayaman, ibang tao siya. Pero kung hindi, parang hindi tao ang trato. Bahagyang pumiyok ang boses niya,
parang nabibigatan sa pagtatrabaho kasama ang ganong ugali. Marami po sa amin ang hindi sumasang-ayon pero hindi kami makapagsalita. Takot mawalan ng trabaho. Dahan-dahang tumango si Manny, thoughtful ang mata. Hindi siya sumagot ng galit o pangako. Makinig lang siya, iniimbak ang bawat salita, bawat detalye. Para sa kanya, ang empathy ay hindi lang awa. Ito'y malalim na pag-unawa bago pumili ng aksyon. Sa paligid ng cabin, restless ang mga pasahero. Lumakas ang bulungan. Hindi na lang uncomfortable, naghihintay na sila, naghihintay kung may tatayo ba. Pero nanatiling composed si Manny. Makapangyarihan ang katahimikan niya dahil alam niya ang hindi alam ng iba. Minsan, ang katahimikan ay hindi surrender. Minsan, pagtitipon yon ng lakas bago ang bagyo. At sa sandaling iyon, sa itaas ng ulap, gumawa si Manny Pacquiao ng unspoken decision. Hindi niya ito papayagang mawala lang. Hindi dahil sa amag na pagkain, hindi kahit sa insulto sa kanya, kundi dahil walang sinuman ang dapat tratuhin ng mas mababa sa tao. Akala ng arrogant attendant, binastos niya lang ang ordinaryong pasahero. Pero wala siyang kaalam-alam na nakasalubong niya ang lalaking nagtiis ng kahirapan, prejudice, at sakit at ginawa itong greatness. At sa pagkakataong to, hindi na lang tahimik na tatanggapin ni Manny ang insulto. Sisiguraduhin niyang maihahatid ang hustisya. Ngayon tense na ang cabin. Bawat bulong at ubo ay pinalalakas sa katahimikan na sumunod sa paulit-ulit na arrogance ng attendant. Hindi na lang uncomfortable ang mga pasahero. Galit na sila, frustrated at nalilito. Nagpapalitan sila ng tingin na parang nagsasabi, naririnig mo ba iyon? Paano pinapayagan to? Isang young mother ang hinila ang manggas ng toddler, bumulong, huwag pansinin, honey. Kahit nanginginig ang boses niya, nanatiling malaki ang mata ng bata, sinusubukang intindihin kung bakit ganun magsalita ang matanda sa isa pang tao nang may blatant disrespect. Samantala, naglalakad ang flight attendant sa mga row na may air of self-importance, hindi humihinto ang arrogance. Tumigil siya para mag-serve sa business class passenger, agad nag-switch sa charm mode. Ayan po, sir. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Hindi napansin ang stark contrast. May mga pasaherong nag-shift ng uncomfortable na pagtanto ang blatant bias. Sa economy, tumaas ang bulungan. Isang lalaki sa 30 bumulong sa asawa, bakit walang gumagawa tungkol sa kanya? Umiling ang asawa, bumulong pabalik, baka ayaw mag-cause ng scene. Pero nanatiling nakaupo si Manny Pacquiao, kalmado at composed, nakatupi ang kamay ng maayos sa tray table. Kahit walang sinabi, sinusundan ng mata niya ang bawat galaw, bawat salita, bawat subtle sign ng injustice. Ang presensya niya mismo ay nagsimulang magkaroon ng quiet effect. Napansin ng mga tao na may isang hindi passive. May nanonood. Isang matandang mag-asawa, maputla pa rin mula sa earlier mistreatment, bumulong ng mahina sa isa't isa, hindi tama yon. Hindi niya deserve yon. Bahagyang nanginginig ang kamay ng lalaki habang hinahawakan ang braso ng misis. Nagnod ng soble ang iba pang pasahero sa agreement. Isang young nurse na ilang rows ang layo ay nagtipon ng tapang para magsalita sa kapitbahay. Rude siya sa sobrang dami. Akala siguro niya mas mataas siya sa atin lahat. Lumapit ang kapitbahay. Sa tingin mo dapat may mag-report sa kanya? Mula sa bulungan hanggang quiet conversations, at mula conversations hanggang murmurs ng outrage. Ang mga dating tahimik, hesitant, at nahihiyang magsalita ay naramdaman na ang invisible weight ng injustice. Ang arrogance ng flight attendant ay nagbuklod sa kanila, kahit tahimik at shared frustration. Samantala, bahagyang lumapit si Manny sa upuan. Hindi siya sumingit, hindi sumigaw, hindi nagbanta, pero palpable ang power sa stillness niya. Ang mga sumulyap sa kanya, yung mga nakatanggap ng disrespect, ay nakaramdam ng pag-asa, quiet understanding na may malakas at matyaga na nanonood sa kanila. Ang flight attendant, oblivious, nagpatuloy sa biased behavior. Bawat rudeness, bawat scornful glance sa ordinaryong pasahero, ay lalong nagpapataas ng awareness at tension sa crowd. Parang pressure cooker. Mabigat ang hangin sa unspoken thoughts, at nagpapalitan ng tingin ang mga pasahero, tahimik na nagtatanong, bakit walang humihinto sa kanya? Ilan sa mga pasahero ay discreet na nagre-record sa phones. Isang teenager bumulong sa kaibigan, kung makapture sa video, matatanggal siya.
Hindi pwede ang trato sa tao. Tumango ang kaibigan, pero alam nilang sa loob ng eroplano, hindi agad mangyayari ang aksyon. At gayunpaman, sa gitna nila, nanatiling figure ng composed patient si Manny. Hindi siya nag-confront. Hindi sumigaw. Hindi nag-escalate. Pero bawat insulto, bawat maliit na injustice, bawat act ng discrimination ay iniimbak sa isip niya. Hindi lang siya nanonood, iniintindi niya ang patterns ng prejudice at arrogance, kinikilala ang takot at discomfort na dulot nito sa ordinaryong tao. Mula sa likod ng cabin, nagbago ang tono ng bulungan. Recognition. Ang mga dating powerless ay nag-uusap na kung ano ang dapat gawin. Dapat i-report siya, sabi ng isa. Ginagawa na niya to dati, dagdag ng isa pa. Ang quiet presence ni Manny ay naging silent catalyst. Ang kalmado niya kasama ang reputation na hindi pa alam ng marami ay nagbigay ng reassurance na maaaring sundin ang hustisya. Pag-abot sa cruising altitude, makapal na ang anticipation sa cabin. Fully invested na ang mga pasahero. Nakita nila ang injustice, naramdaman ang humiliation ng kapwa, at naunawaan ang pattern. Hindi na lang tungkol sa amag na pagkain o rude words. Tungkol na ito sa respect, dignity, at accountability. Minsan pangsingka ni Manny ang cabin. Bawat bulong, bawat uncomfortable glance, bawat subtle gesture ng takot o frustration ay napansin. Hindi pa siya kumikilos, pero handa na ang bagyo. Lahat sa kabin na iyon, at kahit yung nanonood mula sa malayo sa pamamagitan ng bulungan at furtive recordings, ay nararamdaman na naghahanda ang silent observer na gumawa ng move na magbabago ng lahat. Sa unang pagkakataon, lumingon ang flight attendant at napansin ang subtle shift sa energy. Lumakas ang bulungan, palpable ang tension. Nahuli niya ang ilang pasaherong direktang tumitingin sa kanya, malinaw ang judgment sa mata. May uniis siyang hindi maipaliwanag. At gayunpaman, nanatiling cocky siya, unawaran na ang lalaking binastos niya ng tahimik ay may power na baligtarin ang lahat. At ganun na lang, sa itaas ng ulap, nakaset up na ang stage. Buong lumabas ang injustice. Nag-react ang audience. At si Manny Pacquiao, nanatiling composed, alam na malapit na ang moment para sa action. Ang moment kung saan magiging hustisya ang patience at makakaharap ng accountability ang arrogance. Buhay na buhay ang cabin sa quiet tension. Nagbubulungan ang mga pasahero sa isa't isa, nagpapalitan ng nervous glances at nakatitig sa flight attendant. Ang arrogance niya ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat sa eroplano. Pero wala pang nakakaalam na ang lalaking paulit-ulit niyang binastos, ang pasaherong tahimik na nakaupo sa gitna ng economy class, ay hindi ordinaryong traveler. Nanatiling composed si Manny Pacquiao, nanonood sa paglalahad ng interactions. Bawat sneer, bawat dismissive glance, bawat act ng discrimination ay maingat na napansin. Hindi siya nag-react sa amag na pagkain o sa constant rudeness. At ang kalmado na iyon ay unsettling para sa flight attendant, kahit hindi niya alam kung bakit. Nagsimula ito ng subtle. Isang pasaherong nagtatago ng phone ang kumuha ng larawan kay Manny pagkatapos ng rude exchange. May isa pang lumapit at bumulong, hindi ba siya? Isang babae sa likod na nakahawak sa bag, bumulong sa disbelief, hindi pwede. Si Manny Pacquiao ba iyon? Dahan-dahang kumalat ang recognition sa cabin. Nanlaki ang mga mata. Mula sa whispers hanggang murmurs. Mula murmurs hanggang quiet exclamations. Grabe, siya yon. No way. Manny Pacquiao. Ang champion. Ang flight attendant, abala sa duties, hindi agad napansin, pero may pasaherong bahagyang lumapit at tanong ng hushed pero pointed, Sir, alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Sumulyap ang attendant kay Manny at natigilan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong aisle. Lahat ng pasahero ay nakatitig. Kahit ang crew na dating timid ay nanonood na may expectation. Nawala ang confident, arrogant smile ng attendant. Napalitan ito ng confusion at panic sa smug superiority na dala niya ng maraming oras. Hindi itinaas ni Manny ang boses. Hindi niya kailangan. Ang presensya niya, kalmado at dignified, mas malakas magsalita kaysa kahit anong salita. Bahagyang tango, quiet pero steady na tingin at malinaw ang mensahe. May nilampasan ka ng linya. Nagsimulang mag-share ng open ang mga pasahero ng astonishment.
May nagre-record ng video sa phones. May bumulong, unbelievable ito, sobrang sama ang trato sa kanya. At si Manny Pacquiao pa. Hindi na mas malinaw ang contrast sa pagitan ng ugali ng attendant at ng lalaking binastos niya. Namutla ang mukha ng flight attendant. Binuka ang bibig pero walang lumabas na salita. Bahagyang nanginginig ang kamay habang inaayos ang uniform, bigla na lang aware na bawat rude gesture, bawat dismissive tone, bawat insulto na ibinigay niya ay ngayon ay nasa ilalim ng scrutiny ng dose-dose ng witnesses at ng lalaking hindi lang humihingi ng respeto kundi hinahamon ito. Kumalat ang murmur chorus ng recognition sa cabin. World champion siya. Senator sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao yon, yung galing sa wala. Horror ang napagtanto ng flight attendant na ang taong kanyang dinimin dahil mukhang ordinaryo ay isa sa pinaka-respected figures sa mundo. Lalaking pantay ang humility sa power niya. Nagsimulang magsalita ang mga biktima ng arrogance ng attendant. Ininsulto rin niya ako, bulong ng isa. Ako rin, sabi ng isa pa. Mula sa whispers hanggang quiet complaints, bumuo ng chorus ng accountability na pumuno sa cabin. Sa wakas nagsalita si Manny, kalmado pero firm ang boses. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Walang dapat maramdaman na mas mababa dahil sa itsura, pinanggalingan o kung gaano karami ang pera nila. Simple pero profound ang mga salita, mabigat ang dating. Ang flight attendant ay lumiliit sa intensity ng moment. Sa unang pagkakataon sa maraming oras, natigilan ang arrogant na lalaki. Napagtanto niya na ang mundong sinusubukan niyang dominahin sa maliit na isle sa pamamagitan ng insults, bias, at arrogance ay ngayon ay tumitingin pabalik sa kanya, humahatol at humihingi ng accountability. At ganun na lang, nagbago ang balance of power. Si Manny Pacquiao, kalmado at dignified, ay nagbaligtad ng sitwasyon. Ang silent observation, ang patience, ang humility, lahat ay humantong sa moment na to. Ang moment kung saan magiging hustisya ang patience at makakaharap ng accountability ang arrogance. Buhay na buhay ang cabin sa quiet tension. Nagbubulungan ang mga pasahero sa isa't isa, nagpapalitan ng nervous glances at nakatitig sa flight attendant. Ang arrogance niya ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat sa eroplano. Pero wala pang nakakaalam na ang lalaking paulit-ulit niyang binastos, ang pasaherong tahimik na nakaupo sa gitna ng economy class, ay hindi ordinaryong traveler. Nanatiling composed si Manny Pacquiao, nanonood sa paglalahad ng interactions. Bawat sneer, bawat dismissive glance, bawat act ng discrimination ay maingat na napansin. Hindi siya nag-react sa amag na pagkain o sa constant rudeness. At ang kalmado na iyon ay unsettling para sa flight attendant, kahit hindi niya alam kung bakit. Nagsimula ito ng subtle. Isang pasaherong nagtatago ng phone ang kumuha ng larawan kay Manny pagkatapos ng rude exchange. May isa pang lumapit at bumulong, hindi ba siya? Isang babae sa likod na nakahawak sa bag, bumulong sa disbelief, hindi pwede. Si Manny Pacquiao ba iyon? Dahan-dahang kumalat ang recognition sa cabin. Nanlaki ang mga mata. Mula sa whispers hanggang murmurs. Mula murmurs hanggang quiet exclamations. Grabe, siya yon. No way. Manny Pacquiao. Ang champion. Ang flight attendant, abala sa duties, hindi agad napansin, pero may pasaherong bahagyang lumapit at tanong ng hushed pero pointed, Sir, alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Sumulyap ang attendant kay Manny at natigilan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa buong isle. Lahat ng pasahero ay nakatitig. Kahit ang crew na dating timid ay nanonood na may expectation. Nawala ang confident, arrogant smile ng attendant. Napalitan ito ng confusion at panic sa smug superiority na dala niya ng maraming oras. Hindi itinaas ni Manny ang boses. Hindi niya kailangan. Ang presensya niya, kalmado at dignified, mas malakas magsalita kaysa kahit anong salita. Bahagyang tango, quiet pero steady na tingin at malinaw ang mensahe. May nilampasan ka ng linya. Nagsimulang mag-share ng open ang mga pasahero ng astonishment. May nagre-record ng video sa phones. May bumulong, unbelievable ito, sobrang sama ang trato sa kanya. At si Manny Pacquiao pa. Hindi na mas malinaw ang contrast sa pagitan ng ugali ng attendant at ng lalaking binastos niya.
Namutla ang mukha ng flight attendant. Binuka ang bibig pero walang lumabas na salita. Bahagyang nanginginig ang kamay habang inaayos ang uniform, bigla na lang aware na bawat rude gesture, bawat dismissive tone, bawat insulto na ibinigay niya ay ngayon ay nasa ilalim ng scrutiny ng dose-dosenang witnesses at ng lalaking hindi lang humihingi ng respeto kundi hinahamon ito. Kumalat ang murmured chorus ng recognition sa cabin. World champion siya. Senator sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao yon, yung galing sa wala. Horror ang napagtanto ng flight attendant na ang taong kanyang dinimin dahil mukhang ordinaryo ay isa sa pinaka-respected figures sa mundo. Lalaking pantay ang humility sa power niya. Nagsimulang magsalita ang mga biktima ng arrogance ng attendant. Ininsulto rin niya ako, bulong ng isa. Ako rin, sabi ng isa pa. Mula sa whispers hanggang quiet complaints, bumuo ng chorus ng accountability na pumuno sa cabin. Sa wakas nagsalita si Manny, kalmado pero firm ang boses. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Walang dapat maramdaman na mas mababa dahil sa itsura, pinanggalingan o kung gaano karami ang pera nila. Simple pero profound ang mga salita, mabigat ang dating. Ang flight attendant ay lumiliit sa intensity ng moment. Sa unang pagkakataon sa maraming oras, natigilan ang arrogant na lalaki. Napagtanto niya na ang mundong sinusubukan niyang dominahin sa maliit na aisle sa pamamagitan ng insults, bias, at arrogance ay ngayon ay tumitingin pabalik sa kanya, humahatol at humihingi ng accountability. At ganun na lang, nagbago ang balance of power. Si Manny Pacquiao, kalmado at dignified, ay nagbaligtad ng sitwasyon. Ang silent observation, ang patience, ang humility, lahat ay humantong sa moment na to. Ang buong cabin, dating tense at fearful, ngayon ay puno ng awe, respect, at growing sense of justice. Sa itaas ng ulap, naunawaan ng dating arrogant na flight attendant ang katotohanan. Hindi lang niya underestimated ang lalaki sa harap niya, kundi pati ang bigat ng dignidad, patience, at quiet strength. Nagsimula nang bumaba ang eroplano, mahina ang hum ng engines. Pero hindi nawala ang tension sa cabin. Lahat ng pasahero ay nanonood, naghihintay, nararamdaman ang bigat ng moment. Ang flight attendant na gumugol ng maraming oras sa pagpapakita ng arrogance at rudeness ay ngayon ay matigas na gumagalaw sa aisle, iniwasan ang eye contact. Napagtanto niya ang laki ng pagkakamali. Nanatiling nakaupo si Manny Pacquiao, kalmado at composed. Hindi niya kailangang itaas ang boses o magbanta. Ang quiet authority niya ay nagbago na ng energy ng buong cabin. Pagkatayo niya, deliberate ang patience. Sinusundan ng nervous glance ng attendant ang bawat hakbang. Excuse me, sabi ni Manny, firm pero gentle ang boses. Gusto kong makipag-usap sa head ng cabin crew. Itinuro niya ang supervisor na agad lumapit na may worried look. Nakita niya ang chaos, pero hindi pa niya alam ang full story. Malapit na nanonood ang mga pasahero habang kalmadong ipinaliwanag ni Manny ang sitwasyon, ang amag na pagkain, ang paulit-ulit na insulto, at ang pattern ng discriminatory behavior sa ilang pasahero. Precise ang mga salita, hindi galit pero mabigat sa katotohanan. Hindi lang para sa sarili niya ang sinabi, kundi para sa bawat pasaherong binastos o binabaan. Ang head ng cabin crew, kasama ang ibang staff, maingat na nakinig. Nagpapakita ng shock at realization ang kanilang mukha. Sa wakas, lumingon sila sa flight attendant na bahagyang nanginginig ang kamay. Nilampasan mo ang linya, sabi ng firm ng supervisor. Hindi ka tanggap-tanggap ang ugali mo. Are-report agad ito sa airline. Sinubukan ng attendant na ipagtanggol ang sarili, bumulong tungkol sa rules at misunderstandings, pero ang kalmadong tingin ni Manny ay nagpatahimik sa kanya. Nagbulungan ng agreement ang mga pasahero. Puno ng hangin ang collective acknowledgement na sa wakas ay maihahatid na ang hustisya. Pagkatapos, sinabi ni Manny sa buong cabin hindi bilang accusation kundi para i-lift ang lahat. Lahat tayo ay karapat-dapat sa respeto, sabi niya. Walang dapat husgahan base sa itsura, pinanggalingan o kung ano ang kaya nating bayaran. Tungkulin natin na tratuhin ang isa't isa ng may dignidad. Araw-araw. May ilang pasahero sa harap na pinunasan ang mata, na-touch sa humility at courage sa likod ng mga salita. Kahit ang nervous na nurse na dating nagsorry kay Manny ay nakaramdam ng vindication.
Naintindihan na ng airline ang ipinipilit niyang ipaliwanag sa loob ng buwan. Ang flight attendant, napagtanto na hindi na niya makontrol ang sitwasyon, bahagyang lumubog. Tahimik na ibinigay ng supervisor ang official notice. Sinususpend siya pending full investigation. Namula ang mukha niya habang kumalat ang murmurs ng approval at quiet cheer sa cabin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng accountability. Hindi nagmalaki si Manny. Tumango lang siya sa mga pasahero, nagbibigay ng reassurance. May mga nagpalakpakan ng mahina. May mga bumulong ng salamat. At ilan ang discreet na nag-record ng moment, alam na storyang sulit i-share. Nagbago ang energy sa cabin mula sa tension at takot patungo sa relief at inspiration. Kahit ang matandang mag-asawa na dating binastos ay ngumiti, magkahawak ang kamay. Isang young mother ay tumingin sa mga anak at bumulong ng mahina, nakikita nyo, ang pagtayo para sa tama ng may kalmado at dignidad ay gumagawa ng difference. Ang lesson ay naging visible, hindi sa pamamagitan ng confrontation, kundi sa patience, observation, at strategic action. Paglapag ng eroplano, nakaramdaman ng closure ang mga pasahero. Ang arrogance ng rude flight attendant ay sinalubong hindi ng galit o revenge, kundi ng accountability at hostisya. Ang quiet strength ni Manny ay nag-transform ng moment ng humiliation sa lesson tungkol sa respect, patience, at courage. Pagbukas ng cabin doors, sumunod ang whispers ng admiration kay Manny habang naglalakad siya sa aisle. Kumilos siya, nag-unfold ng hustisya, at nag-iwan ng lasting impression na higit pa sa loob ng eroplano. At habang nanonood ang flight attendant kay Manny na lumalabas, humbled at regretful, napagtanto niya ang isang crucial na bagay. Ang respeto ay hindi maaaring ipilit sa pamamagitan ng intimidation o arrogance. Dapat itong kitain at kapag tinanggihan, hindi maiiwasan ang consequences. Nakahinto ng maayos ang eroplano sa gate at dahan-dahang nagtipon ang mga pasahero ng gamit. Pero makapal pa rin ang atmosphere sa sense of accomplishment. Tahimik, reflective, at deeply emotional. Ang arrogant flight attendant na gumugol ng maraming oras sa pagbabastos at pag-insulto sa mga pasahero ay ngayon ay matigas na nakaupo, alam na hindi maiiwasan ang consequences ng ugali niya. Si Manny Pacquiao ay tumayo ng kalmado malapit sa upuan, naghihintay sa head ng cabin crew at airline supervisor para i-finalize ang formal action. Hindi siya nagmadali, hindi itinaas ang boses, hindi nagmalaki. Ang patience at humility niya ang nagdala sa kanya sa buong ordeal, ginawang lesson sa hustisya at respect ang moment ng humiliation. Lumapit ang supervisor sa flight attendant, hawak ang official document. Ito'y formal suspension pending investigation, sabi niya ng steady. Hindi katanggap-tanggap ang ugali mo sa mga pasahero at magsasagawa pa ng karagdagang measures ang airline. Hindi pinapayagan ang discrimination at harassment. Namutla ang mukha ng attendant. Binuka ang bibig para mag-away, pero ang bulungan mula sa mga pasahero na ngayon ay aware sa sitwasyon ay nagpatahimik sa kanya. May bumulong ng agreement. Sa wakas, hustisya. Deserve niya yon. Kahit ang dating tahimik ay tumango na ngayon nang may pagkaunawa na tama ang outcome. Hindi verbal na sumingit si Manny. Sa halip, sinabi niya sa mga pasahero ng may gentle, commanding presence. Ngayon ay hindi lang tungkol sa isang insidente o isang tao, sabi niya. Tungkol ito sa pagkilala na ang respeto at dignidad ay karapatan ng lahat, kahit sino ka pa o saan ka galing. At kapag may lumabag sa karapatang yon, dapat may accountability. Binaba ng flight attendant ang tingin, humbled sa bigat ng moment. Akala niya mapoprotektahan siya ng arrogance. Pero underestimated niya ang quiet authority ng lalaking nagtiis ng higit sa buhay at natutong sumagot ng may patience, integrity, at strength. Nagsimulang magsalita ng mahina ang mga pasahero sa isa't isa, nagsha-share ng sariling experiences ng unfair treatment at ang relief na naramdaman sa pagkakita ng hustisya. Ngumiti ang matandang mag-asawa sa isa't isa, may luha sa mata, habang ang young nurse ay tahimik na nagpasalamat ulit kay Manny. Isang nanay ang bumulong sa anak, nakikita mo ba, hindi laging sigaw ang strength. Minsan kalmado at pagtayo sa tama. Kinumpirma ng supervisor kay Manny na fully i-investigate ang insidente at i-enforce ang corrective action ng airline. Tumango si Manny, satisfied, alam na lampas sa isang flight lang ang lesson. Na-ensure ang accountability
at nasaksihan ng mga pasahero na ang pagtayo para sa hustisya ay maaaring gawin ng may composure, dignity at moral courage. Habang nagsisimulang mag-disembark ang mga pasahero, marami ang tumigil para magbigay ng quiet thanks o nod of respect kay Manny. Ngumiti siya ng mahina, humble acknowledgement, pero hindi nagtagal para sa atensyon. Ang lesson ay na-deliver hindi sa salita lang, kundi sa action, patience, at unwavering integrity. Kahit ang dating arrogant na flight attendant ay tahimik na nanonood, mabigat ang regret sa dibdib. Nawala sa kanya ang higit pa sa temporary pride. Natuto siya ng value ng humility at consequences ng bias sa pinakamalalim na paraan. Pag-abot ni Manny sa jet bridge, buong nagbago ang cabin. Kung saan dati ay tension, discomfort, at frustration, ngayon ay reflection, awe, at inspiration. Bawat pasahero ay nasaksihan kung paano magdala ng hustisya ang dignidad, patience, at calm authority kahit sa harap ng arrogance. Tahimik na naglakad si Manny Pacquiao sa isle, nag-iiwan ng story na maaalala ng mga pasahero habang buhay, hindi dahil sa confrontation, kundi dahil sa power ng integrity, impact ng moral courage, at reminder na dapat laging mananaig ang respect at accountability. Halos walang laman na ang cabin ngayon, pero nanatili ang energy ng flight. Nag-disembark ang mga pasahero na may dala higit pa sa bagahe. Dala nila ang story ng patience, courage, at moral strength na mananatili sa kanila kahit paglabas ng airport. Tahimik at humble na naglakad si Manny Pacquiao patungo sa exit. Hindi niya kailangan ng palakpakan, recognition o headlines. Ang impact ng actions niya ay mas malakas magsalita kaysa kahit anong salita. Ang flight attendant, dating arrogant at dismissive, nanatiling nakaupo sa likod, humbled at regretful. Natuto na ang lesson. Hindi maaaring ipilit ang respeto sa pamamagitan ng takot o prejudice. Dapat itong i-practice at may consequences ang violations. Ang mga pasaherong dating binastos o binabaliwala ay ngayon ay tahimik na nagmityan sa isa't isa. Isang young boy ang hinila ang manggas ng nanay at bumulong, "Mama, totoo palang hero siya." Tumango ang nanay, may luha sa mata at bumulong ng mahina, "Anak." Hindi dahil sa laban sa ring, kundi sa paraan niya tratuhin ang iba. Ang matandang mag-asawa na magkahawak ang kamay ay nag-reflect sa nasaksihan. Kamangha-mangha, sabi ng asawa. Ipinakita niya na mas malakas ang patience, dignity, at humility kaysa galit o sigaw. At ang hustisya ay hindi kailangang maingay para maging totoo. Kahit ang young nurse na matagal ng tahimik na nanonood ay nakaramdam ng closure at inspiration. Ngumiti siya ng mahina, alam na sulit ang risk ang pag-advocate para sa fairness, kahit sa maliit na paraan. Ang example ni Manny ay nag-transform ng ordinaryong flight sa lesson sa moral courage at empathy. Ang final lesson ay malinaw sa lahat, ang respeto, kindness, at humility ay hindi dapat ikompromiso. Lahat, kahit anong status, yaman, o background, ay karapat-dapat tratuhin ng may dignidad. At kapag may nabigo sa standard na iyon, ang pagtayo ng may calm authority ay maaaring gumawa ng lahat ng difference. Habang lumalabas si Manny sa eroplano, sumunod ang whispers ng admiration. Nag-feel empowered at inspired ang mga pasahero, hindi dahil sa fame, kundi sa integrity at courage na kumilos ng tama. Ang story ay nag-transform ng takot at frustration sa reflection, hope, at action. Sa lahat ng nanonood, tandaan nyo to, ang tunay na lakas sa buhay ay hindi laging nasa pinakamalakas na boses o pinakamabilis na kamao. Ang true strength ay nasa patience, pag-unawa, at pagtayo para sa tama, kahit mahirap. Isang act ng calm justice ay maaaring mag-inspire ng marami, ginagawang extraordinary lessons ang ordinaryong moments. At narito ang call to action. Kung natouch ang inyong puso ng storyang to, wag lang manood ng tahimik. Like, share, at subscribe para marami pang makakita ng power ng integrity. Sabihin niyo sa comments kung saan kayo nanonood. Mahalaga rin ang inyong story. Bawat maliit na act ng kindness, bawat moment ng patience, at bawat stand para sa hustisya ay maaaring mag-ripple sa mundo, katulad ng calm pero powerful na actions ni Manny sa flight na to.